morning po everybody! Happy Sunday! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay magpasalamat at magbigay ng malakas na palakpak para sa ating Diyos. Amen! Amen! Sino po dito yung na-bless? Sino po? Amen! Hallelujah! Maraming salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magsisimula na. Let's put ourselves in the presence of the Holy God and join me in our prayer for this morning. Lord, we thank you, we praise you, and we glorify your name at this morning, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa buhay ng bawat isang narito. Thank you, Lord, for your mercy and your grace sa bawat oras na kami po ay nagigising tuwing umaga. It's a beautiful reminder na hindi ka pa po tapos sa aming mga buhay. Meron ka pa pong magandang planong inihanda para po sa bawat isang narito. Sa bawat isang nakikinig sa worship service na to, sa Sunday service na ito. Thank you, Father God, for always being with us. Na sinamahan niyo po kami sa mga nagdaang panahon, nagdaang araw, na hindi niyo po kami, Lord, pinabayaan. Hindi niyo po kami, Panginoon, iniwan lahat po ng aming mga pangangailangan. You have provided for each and every one of us. Thank you, Father God. Lord, sa umagang ito, bago po kami mag-umpisa, ask, Father God, for forgiveness for all the sins that we have done against you. Sa lahat po ng mga sinabi po namin, Lord, sinasadya po namin. Sa lahat po ng aming mga inisip, mga ginawa po namin, mga naging maling motibo ng aming puso, Lord, even yung pagkagalit, yung mga hindi pagtitiwala sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa aming pong mga kahinaan. Lord, we ask that the Holy Spirit be with us from start to end hanggang sa susunod, Panginoon, upang maging maayos, maging handog na buhay ang bawat isa sa pagharap sa iyo. Maging wasto ang pagpupuri namin sa iyo sa umaga. Dalangin namin, Panginoon, na sa lahat po na makikinig later po for the preaching, may give us, Lord, puso po na handang matuto, puso po, Lord, na handang makinig at sumunod sa mga utos mo, Panginoon, sa mga preachings po na ihahatid ng aming pastor mamaya. Thank you, Father God. At sa lahat po, Lord, na may mga prayer na hindi pa po natutugunan, bilangin namin, Lord, that patuloy niyo po ang bigyan ng patience, Lord God, that your thoughts are not our thoughts, your ways are not our ways, but yours is always higher than ours. Mas maganda po ang kalooban mo sa bawat isang narito. Tinuturuan niyo lang po ang bawat isa na patuloy na magtiwala sa iyo, to fix and focus our gaze unto Jesus alone, the author and finisher of our faith, na sino man na nagtitiwala sa Panginoong Yesus, hindi kailanman mapapahiya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan. Inaangat namin ang aming gawain, Panginoon. Kayo po ang dapat papurihan, parangalan sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na napagligtas. Amen and amen.
Ooh.
Before para po sa ating preaching, may we ask everybody to put your phones in mute or in silent mode para po wala po tayong disturbance and hear the perfect. Let's pray for our pastor. Let's lay our hands for him as he preached the word for this morning. Heavenly Father God, we praise you for the life of Pastor Archie. Thank you po, Panginoon, sa kanyang pagpapagal, sa lahat po na ginagawa niya para po sa iyo, Panginoon. We ask, Lord God, that you give him all the wisdom and the knowledge comes from you. Give him, Lord, the boldness and the courage to preach your word accordingly to your will. At sana po, Panginoon, kami po ay matuto at maging matabang lupa po ang aming mga puso. Hindi lang po kami makikinig, hindi lang po namin ito uunawain. At Lord, gawin po namin din ito sa aming mga buhay at lakaran po namin, Lord God, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Thank you, Father God. Bless him 100-folds, 1,000-folds. Maraming salamat po sa kanyang buhay. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Kayo po ba'y na-bless ngayong linggo? Hallelujah. Ang daming blessings ng Panginoon. Ano po? At patuloy tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nagising po muli tayo, may kalakasan ng ating mga katawan,
at nakikilala nyo pa yung mga katabi ninyo, minsan ho, may mga tao nagigising na, hindi na nila nakikilala yung katabi po nila. Pero sa binibigay po na biyaya ng Diyos, muli po tayong nagkakasama-sama at tayo po ay nagkakadala upang palad, upang papurihan si Yahweh at ibigay po ang pinakamataas na pagdakila po sa Kanya. Sa lahat ng mga audience po natin, maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikisubaybay po sa programa na ito. Yung mga kaibigan po natin sa China, ni hao. Yung mga nasa Korea po, annyeonghasimnika. Yung ating pong mga kaibigan dyan sa Japan, Midori, kamusta ka na dyan? Ano? Kaya napakadami nating mga audiences po. And I'm also very thankful that we have Will right now, no? The special someone of Lizette. That's why we're going to have another hard time. And I hope I'm not going to have again nose bleeding. But don't worry, Will, because I have already instructed, where is Crisel? Okay, that Crisel will bring you to one of the finest exquisite restaurant in Marikina, the Riverside Aroma. Okay, so you go there and then we have also the finest food. This is very famous, but expensive. The Betamax. Sino na nakakain ng Betamax dito? Magsabi ng amen. Okay, so you're going to have that for dinner together with the Adidas. Sino nakakain ng Adidas dito? Kung sa sarap ng mga sinasabi ko po, baka po talaga mag-enjoy si Will. You will enjoy, okay, your life here in Manila, and we welcome you, Will. Thank you so much to our Lord. And maganda po ang mensahe natin ngayong umaga na ito dahil ang ating Panginoon po, tinitignan niya yung puso natin, ano ho? Tayo ho ba ay patuloy na ililigtas at iingatan ni Yahweh? At ano-ano po ang mga gagawin ng Diyos sa mga taong nagtatapat po sa Kanya? Noong nag-iikot po ako kanina, may mga kapatid po tayo nagugulumihanan, may mga kapatid po tayo, down na down po sila. You are in the perfect place. Nasa tamang lugar po kayo. Bakit? Ito po ay ospital ng kaluluwa. Amen? Lahat dito may sakit. Lahat ng naririto po makasalanan. Amen? Kayo ba, Pastor, makasalanan? Oo naman. Nakasala na nga ako kay Willie. Binigay ko yung mga pagkain. Sabi ko, excuse, hindi naman totoo yun, di ba? Lahat tayo rito masasama. Lahat tayo dito nagkamali. Kaya dun po sa mga audience natin, ayaw nyo nang dumalo ng church, wag po. Kailangan po natin ng doktor. At ang doktor po natin ay si Jesus. Kaya tayo naririto sa church. Minsan kasi may mga nagsasabi sa akin, ayaw na namin umattend ng church, Pastor. Ba't ayaw nyo na umattend? Kasi dami na naming nagagawang kasalanan eh. Kapatid, kaya nga kailangan natin ng church. Dahil ang church po na ito, ang magbibigay sa atin ng assurance na pwede tayong patawarin ng Diyos. Kaya po sa isang talata ng Biblia, okay, na binasa ko po, nakita ko po sa aklat po ng Awit 91, ang dami pong pinakikita ang Lord. At maganda po, yung buong chapter po na yon ay makita natin, mabasa po natin, at matunghayan natin para makita natin yung messages, no? Kasi pagka po part by part lang, di natin makikita yung konteksto eh. Mahalaga po ang konteksto. Hindi lang po isang sitas, inunawa natin at yun na yung kahulugan nun. We always have to contextualize. Pag sinasabi natin contextualize po, aalamin natin kung kanino sinasabi yung mensahe, anong panahon sinabi yung mensahe, at ano po yung mga mahalaga. Bigyan ko na kayo ng example. Sa Bible po kasi, in the Old Testament, makakakita kayo, bawal po kumain ng dugo. Kaya may mga nagtatanong po sa akin, Pastor, sa church ba natin, pag kumain po tayo ng dugo po, maalis ang kaligtasan natin? Hindi po, konteksto po yun ang inuutos ng Diyos in the Old Testament. At kung may mabasa man po kayo sa aklat ng Gawa, yun po'y pinapatungkol doon po sa mga tao in the Old Testament po. Ang Diyos po, nilinis niya na po ang lahat ng uri ng pagkain. Kaya po kung tatanungin ninyo, bawal po ba yung dinuguan ngayon o kaya po yung pong mga Betamax, bawal po yan kung marami kayong kakainin, pero kung tumikim po kayo, I don't think po na mawawala kaligtasan nyo roon. Yun po yung tamang pagkokonteksto po, paglalagay po ng halaga o ng meaning.
Kaya ano po yung sinasabi ng awit 91 dito sa 14 hanggang sa 16? Sabi po rito, kinulayan ko po para maunawaan natin ang paghihimay-himay ng banal na salita ng Diyos. Dito po sa verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Amen? Sinong ililigtas ng Diyos? Tapat. Sabi nga ho natin, tapat. Praise the Lord. At iingatan ko ang sino mang taong ako ay kikilanlin. Sabi nga ho natin, kikilalanin. Anong gagawin ng Diyos pagka kinikilala natin siya? Iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasakluluhan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Paano po tayo pakikinggan ng Diyos? Pag tayo po ay tumatawag. Amen po ba? Jeremiah 33:3, naalala niyo po yun, na pag tumatawag tayo sa Diyos, sasagutin po niya tayo. At, sabi po dito sa verse 16, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Tayo po isang sumandaling yumuko. Mangusap ka, Ama, sa lahat ng mga salita na ito na inyo pong bibitawan sa pamamagitan ng inyo pong salita sa Biblia at ng banal na Espiritu. Patuloy kami nagsusumamo, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, sa lahat ng aming inisip, sa lahat ng aming mga nasabi na walang kabuluhan, ang lahat ng mga galit po na nanggaling sa aming mga puso. Ang lahat, Panginoon, ng kawalan ng pagpapatawad, at ang lahat ng mga kamalian namin from the start po ng madaling araw kahapon hanggang sa kasalukuyan, kami po, Ama, ay nagkasala at nakagawa po ng hindi tama sa amin pong kaluluwa, sa espiritu at sa amin pong mga katawan. Kaya, Ama, ang bawat pagpatak po ng dugo ni Kristo ay napakahalaga po sa buhay ng bawat isa. Linisin niyo po kami at pakabanalin niyo po kami upang ang bawat isa pong makikinig ng inyong pong salita, Panginoong Ama, ay mamunga po ng 100 beses ngayon po at magpakilan pa man. Kaya maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Hallelujah. Hahati-hatiin po natin yung 4 na kulay po na ito para maintindihan natin yung konteksto ng awit 91:14 hanggang 16. Unang-una sa lahat, sino ba yung ililigtas? Sino po ba yung pong talagang bibigyan ng Diyos ng pagpapala? Unang-una, sabi po dito sa awit 91:14, pagliligtas po ng Diyos ay sa mga tao na tapat sa Kanya. Ano ba ibig sabihin ng pagiging tapat? Well, kung titignan natin ang bawat isa, wala pong nagtapat sa Diyos sa loob ng church na ito. Kung titignan po natin ang lahat ng tao, wala po na naging tapat sa Diyos kahit na po magsimula kay Adan at saka huli-hulihan po na taong mabubuhay sa mundo na ito. Bakit? Ang Bible mismo nagsasabi ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi kailan pa man makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. At pag hindi tayo abot sa kalwalhatian ng Diyos, definitely hindi tayo tapat sa Kanya. Nakuha niyo po? Pero, minabuhay po sa mundo na ito na naging tapat sa Kanya. Sino po yun? Si Jesus Christ po, 100% naging tapat po sa ating Diyos. Kaya sana po, wag niyong mamaliin yung konteksto nito Walang tao po na pwedeng maging tapat sa Diyos. Pero ang isang tao po na hindi naging tapat sa Diyos, pwede siyang maging tapat kung tatanggapin niya po si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nakuha niyo po? Kaya yung nagsasabi po, Pastor, kayang-kaya ko mapunta sa langit dahil ako'y mabuti. Pastor, kayang-kaya ko pong maligtas dahil wala akong sinabing masama, wala akong pinatay na tao, wala akong galit sa puso ko. Ang tao pong nagsasabi noon, hindi po maliligtas. Bakit hindi po siya bibigyan ng kaligtasan ng Diyos? Kasi hindi po pwedeng magtapat ang tao sa Diyos. All the days of his life, hindi po pwede. Kaya po, ang relasyon natin kay Kristo ang nagbibigay po sa atin ng katapatan.
Minsan, may mga nakikita tayo, Pastor, complete attendance po ako sa prayer meeting natin sa umaga. Pero ang sabi ng Isaias po, lahat ng ating mabubuting gawain po yon na tayo po'y nakaka-attend ng prayer meeting. Mabuting gawain po yon na tayo po'y uma-attend ng church. Pero para sa inyo pong kaalaman, lahat ng kabutihan po na yan ay hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kasi sabi mismo po sa aklat ng Isaias, lahat ng ating nagawang mabubuting gawa ay pawang maruming basahan lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po the more that we have to be understanding po huwag niyo pong pagagalitan yung anak ninyo. Ano niyo lang ilay hands niyo po. Huwag niyo pong pagagalitan na, pambihira ka kami, nandoon nananalangin kami, ikaw natutulog pa lang. Hoy, dumaan din po tayo sa ganyan. Nung tayo po'y mga kabataan, ayaw na ayaw natin ng Bible studies. Tama ho ba? Na nakakarinig tayo ng Bible studies, tumatakbo kayo. Amen? May mga ganun ho tayong kapatid. Nahihiya maghawak ng Bible. Meron nga ako nabalitaan dati, binabalot ho yung Biblia sa dyaryo Alam ko ho yung binabalot sa dyaryo ho, pag pinabibili ako ng mga ate ko nung bata ako, yung kanilang sanitary napkin. Di ba ho? Kasi nakakahiya. Kaya, hindi ko naintindihan nung bata ako noon Sabi ko lang pabili nga ako ng Kotex. Binabalot. Alam niyo yung Kotex? Wala na nakakaalam, kasi panahon natin yun, Brother Glenn, Hindi kami gumagamit nun, Makakaalam niyo, kami ni Brother Glenn gumagamit ko. Pag pinabibila lang ho kami, sanitary napkin ho, binabalot. Pero alam niyo ho ba, minsan may mga kapatid ho, nahihiya po na dali ng Biblia, binabalot ng dyaryo. Gagawin niyo ho ba yun? Ang sabi ng Biblia ho, sino mang nagkakahiya sa akin, ay kakahiyain ko rin po sa harap ng Ama ko na nasa langit. Kaya nga maraming bagay ho na hindi tayo tapat. Tapat ho ba tayo sa pagbibigay? Aminin ho natin, dumadating ang panahon, kapos tayo at napag-iisip tayo. Yung bang ibibigay ko sa Diyos, gagamitin muna ng pamilya namin kaysa ibigay ko at ipagkatiwala ko sa Kanya. Amen ho ba yun? Nangyayari ho yun. Minsan ho, hindi tayo tapat sa Kanya kasi tayo ho mismo, mga kapatid, marami pong mga pangako na napapako sa harapan ng ating Diyos. Kaya po unawain natin, kung yung anak nyo po talagang ayaw pong mag-pray o ayaw pong makasama po sa atin, ilihans nyo po, darating ang time, makakasama din po natin sa prayer meeting. Amen po ba? Sino ho gusto po dito na siya po'y gantimpalaan ng Diyos, magsabi po ng amen. Naalala ko yung commercial ng Milo Ano ba yung sinasabi ng kanta nila? Small things start from small beginning. Tama ho ba yun? Sasayaw ho ba kayo ng Milo dito, Pastor? Hindi ho. Ang lahat ng atin pong ginagawang maliliit, yun po yung pasimula ng mga malalaking bagay na mangyayari po sa ating buhay. Amen? Kaya po pag naturuan natin ang mga kabataan natin na sila po ay maging tapat sa panalangin, greater things will start to come. Mga magagandang bagay po darating sa church na ito. Pastor, okay lang ho ba? Wala pa rin hanggang ngayon. Wala akong problema ho yun. Hanggang loobin pa ng Diyos, nabuhay pa po ako. Hanggat niloloob po ng Diyos, bukas pa po yung prayer. Hanggat niloloob ng Diyos na nandun pa rin yung mga nananalangin, hindi ho hihinto yung katapatan na ito sa ating Panginoon. Can we say amen? Kaya sa mga nananalangin, we always have to understand, there is a perfect time po na bigla na lang magbubukas po ang kanilang isipan at darating ho, makakasama po natin sila sa pananalangin. Yung pong pag-aayuno na tinuturo natin, ano po ang nagiging benepisyo po niyan? Yung disiplina sa sarili, katapatan sa Diyos yun. Kasi po pag nag-aayuno tayo, we forgo. Ano po yung fino-forgo natin? Yung mga pleasures po, kakain ka na lang, Lord. Ang gabing ito po, hindi ko muna ako kakainin ito, masarap na pagkain na ito. Alang-alang po sa inyo. This is my pledge. Tignan nyo kapatid, gaganda na yung kalusugan po ninyo, makakapagbigay ka pa ng kaluwalhatian sa Diyos. Pastor, hindi ko po pwedeng gawin ho diabetic po ako Subukan nyo sa social media. Pastor, alam mo sa isang araw na ito, 5 minutes lang ho. Orasan nyo lagyan nyo 5 minutes lang ho, nag-check lang ho ako ng balita. Wala namang masama ho, nag-check ng balita.
Pero do not spend 8 hours of your time in social media. Pag 8 hours na po yan, Diyos-Diyosan na po yan, kapatid. Bakit tinuturo ng Bible po yon? We are looking at self-discipline. Tinitignan ng Diyos, pwede pa rin po ba tayo na maging tapat? Sino po yung ililigtas ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Malaking pagkakamali po mga kapatid. Sana huwag kayong magagalit. May mga pastor po kasi, sino pong gustong tumanggap kay Kristo, taas ang kamay. Tumas kayo ng kamay. Tapos yung magulang nyo po, ayaw nyo tumas ng kamay. Siniko kayo dito sa tagiliran nyo. Pumunta ka dun sa altar. Sumunod ka. Andito ho yung bata. Nag-pray, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Yung prayer na yon dapat may bunga. Ano po yung magiging bunga ng kapatid? Yung pagbabagong magaganap sa anak ninyo. Walang nagagawa hong pagbabago ho. Walang nagaganap po, na maayos. Ibig sabihin po, walang genuine conversion. Amen po ba yon? Kaya marami pong mapapahamak, akala nila, tinanggap nila ang Diyos, pero sa katotohanan po, wala ho yung internal transformation na nagaganap para tayo maging tapat sa Diyos. Uulitin ko ho, ang pagiging tapat ho, hindi po yung perfect 100%, nagagawa natin yung lahat ng gusto natin. Yung nagagawa po natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Hindi po yung 100% po ay nalalakaran natin ang sinasabi ng Panginoon. The mere fact po that we have a broken, for example po, yung admission po, Lord, kanina ho, nakapatay ako. Naku, hallelujah. Yan na yung pagiging start ko ng born again ninyo. Napatayo ba kayo? Wala ho. Anong ginawa nyo kanina? Lord, nung kinat ko po yung driver kanina ho, minura ko. Pagpatay po ng kapwa yon. That is the start of humility. Lord, nakapatay po ko kanina. Huwag nyo nang ilakas yung pagpapray ninyo, Baka akala ng kapitbahay ninyo, talaga nakapatay po kayo physically. Pero that is the equivalent, Lord, kanina ho, may dumaan po na babae, maiksi po yung kanyang damit, nagnasa ho yung mata ko. Patawarin niyo po ako sa pangangalo niya, patawarin niyo po ako sa pakikiapid. Ang bigat naman, pastor, nung hiningi mong pagpapatawad. Yun ang sabi sa Bible po Sino mang tumingin po sa isang babae na mahalay sa kanya pong mga mata, ay nakagawa na po ng pangangalo niya sa pamamagitan ng kanyang puso. Kaya the more po na tinitignan natin, Lord, I am a sinner. Lord, I am an adulterer. Lord, I am a murderer. Lord, I am a thief. Nagnanakaw po ako ng panahon po ninyo. Imbis na nagpe-pray po, puro social media, magnanakaw ka, kapatid. Kasi yung katawan nyo po, ginawa ng Diyos para magbigay po ng mataas na papuri at pagdakila sa Kanya. Kaya po yung katapatan ho na yan, ayun ang mga ililigtas ng Diyos. Sino yung hindi maliligtas po? Yung pong ang kaakala niya, Lord, salamat po ang galing-galing ng araw na ito. Na-prevent ko po yung dila ko na wala akong sinabi na masama. Ay kapatid, yung sinabi mo lang na yun na na-prevent mo, ibig sabihin masama ang dila mo. Bakit? Ang lahat ng namumutawi sa ating bibig ay puro kasinungalingan. Pastor, hindi ko naman nasasabi, iniisip ko lang. Yun nga ho, masaklap po Hindi mo man ho sinasabi, pero namintas ka. Pambihira naman ito, taba-taba naman itong kapatid ko. Masama ang tabil ng dila mo, kapatid. Ayoko matin sa church na yan. Hindi ako nabe-bless. Kukunti lang Mas gusto ko dun sa kabila. Dahil dun sa kabila, mega church. Nagkakasala na ho yung dila ninyo. Kaya hindi tayo nagiging tapat. Sino po yung tapat? Yung tapat ho admits that he is a sinner and asks forgiveness and redemption by the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya yung pinakamadaming sinasabing kasalanan at pagpapatawad, yun ang tapat sa Diyos. Mas gusto ko pa nga ho yung nasa hindi tamang relasyon Pero nagtatapat siya, Lord, hirap na po ako. Mahal ko po siya, hindi po tama dahil kapareho ko po ng lalaki po. Pero Lord, tulungan niyo po ako. Tapos umiiyak pa, baka ho iligtas pa ng Diyos po yun kaysa tayong pintasero Naku, wag ka ikat. Yung dalawa na yan, may relasyon yan, parehong lalaki yan. Kung yung dalawa ho na yun, nagre-repent ho, umiiyak sa Diyos, ayaw naman nila, dahil mataas yung galang nila sa Diyos, hindi naman kasalanan, nagka-inlaban po, hindi mo masama ma-inlove Nagkataon nga lang po, hindi tama ho yung kanilang pagtitinginan. Humihingi naman ng tawad ho.
baka kung mas tapat pa sa atin po yun Kaya ang hirap po. Naiintindihan nyo na yung katapatan sa Diyos ngayon? Sino man ang mas maraming hinihingi na pagpapatawad sa kanyang nagawang kasalanan ay tapat sa ating Diyos. Amen po ba? If we confess our sins, kung ipapahayag natin ang lahat ng ating nagawang pagkakamali, siya ay mabuti at tapat na ililigtas tayo at lilinisin tayo sa lahat ng ating pong pagkakamali. Let us remove self-righteousness. Ulitin ko po huwag ninyong pagagalitan ang anak ninyo kung kahit na umaga po'y gising na kayo, ang anak niyo po'y naghihilik na, at sasabihin ninyo, pambihira ka, hindi mo ba kami nakikita? Kami masipag. Wala ho yung katapatan natin sa Diyos. Pagka may nakita kayo dito sa church, talagang bigat na bigat, umiiyak, huwag kayo magmamalaki. Yan ang sinasabi ko kayo kasi hindi ka umaawag ganun. Darating ang time, kahit matatag tayo, iiyak din tayo sa Panginoon. Naranasan ko na yan, kapatid Na kahit sabihin ho natin, matatag ako, mamaya bagsak na naman. Kahit na sabihin natin, hindi ako nakapagsalita ng masama, mamaya na naman puro mga masasamang tabil po ng dila ang lumalabas sa atin. Sabi nga ng Panginoong Diyos, ililigtas lamang po niya ang mga tapat sa Kanya. Pangalawa, sabi po ng awit 91:14, pag-iingat, may pag-iingat ang Diyos sa kikilala sa Kanya. Ano pong sabi ng Psalms chapter 91 verse 14? At iingatan ko ang sinumang tao na ako ay kikilanlin, sabi ng Panginoon. Naaalala ko tuloy yung sabi doon po sa aklat ng Mateo 7:21 Ang sabi ng mga tao na hindi maliligtas doon, hindi ba Panginoon sa pamamagitan po ng inyong salita ay pinahayag namin? Hindi ba Panginoon sa pamamagitan po ng inyong mga pangako nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu? Anong sabi ng Panginoong Diyos? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo na gumagawa ng kasamaan. Yung pagkilala po sa Diyos, two-way process po. Papasok po kayo ng Malacanang. Sasabihin nyo po, kilala ko si President Bongbong. Papasukin nyo ako. Tatawagan ho ng PSG po, Sir, Mr. President, nasa labas po si Juan de la Cruz. Kilala daw ho kayo. Sino yun? Patay kayo, kapatid. Dapat ho, kilala nyo ang presidente at ang presidente ho, dapat kilala rin kayo. Can we say amen? Doon po sa Matthew 7:21, yung mga nag-aakalang sila po'y maliligtas, akala nila kilala sila ng Diyos. Pero sila, nakikilala nila si Jesus. Di ba, Panginoon? Nagpahayag kami ng inyong salita. Hindi ba, Panginoong Diyos, kami po ay nangaral? Hindi ba, Panginoong Diyos, ibinigay po namin ang aming sarili sa inyong kabanal na kaharian? Sino kayo? Naku, nakakatakot ho yun. Hindi ko kayo nakikilala. Bakit ho? Kayo ay gumagawa ng katampalasanan. Kaya mga kapatid, ito pong awit 91:14, mahalaga po yon. At iingatan ko ang sinumang tao na ako ay kikilanlin. Paano natin makikilala ang Diyos at paano niya tayo makikilala? Alam niyo mga kapatid, it starts with repentance. Para kilala ka ng Diyos, Lord, huwag kayong maano po, huwag po kayong matatakot. Halimbawa lang ako po ang ginagawa ko po. Kahit halimbawa kung minsan sobrang hahalay na nung sinasabi ko sa Panginoon, kasi kasalanan ko po yun Panginoon, ito po yung nagawa ko. Minsan pag narinig ninyo, hindi mo masisikmura ho yung bibig ko sa lahat ng kasalanang lumalabas. Pero dun po kayo makikilala ng Diyos kasi umaamin po kayo sa harapan niya ng lahat ng kasalanan na inyong ginawa. Halimbawa lang hindi ko sinasabing ako po yun. Halimbawa talaga nakapagnakaw ako, Lord, kanina nung nagbibilang ng pera, na-assign po ako. Ang ginawa ko, Lord, naitago ko yung 5,000. Lord, magnanakaw po ako. Kitang-kita nyo yun, hindi lumampas yun, Panginoon. Iiyak nyo kay Lord, Lord, patawad po. Nagawa ko po yun dahil may kakulangan po yung pamilya ko. Patatawarin po kayo ba ng Diyos? If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Lord, kanina po yung sekretary sa opisina, kumindat po sa akin. Hindi ko nakatingin yung misis ko. Ang ginawa ko ho, Lord, lumabas kami. Sabihin nyo talaga. Pumunta po kami sa hotel na ito, tapos umiiyak ka na, hindi mo makakayanan yun sa harapan ng Diyos. Ang hirap nun. At may nangyari po, nagkasala ako sa inyo, nagkasala ako sa misis ko, nagkasala po ako sa church. Patawarin niyo po ako, Ama. Patatawarin ka ng Lord. Kino-confess po ninyo eh. Huwag kayong mahihiya. Minsan po, even if the term is really, masabihin ho natin, very sexual. Gusto po ng Lord yon, tinatapat nyo sa Kanya. Kasi wala namang makakalagtas po sa CCTV camera ng ating Panginoon. Kaya hanggat maaga pa at wala pa yung paghuhukom ng Diyos, magtapat na tayo sa Kanya para kilalanin niya po tayo. Can we say amen? Hallelujah. Kaya pala sabi ng Panginoon, pag nanalangin po, isara niyo muna yung pintuan ninyo kasi talagang bugbog sarado kayo sa asawa ninyo yun. Pag nag-confess kayo ng ganon sa harapan ng inyong Panginoong Diyos. Lord, kanina po, dati ko, kinonfess ko sa Lord yun talaga po eh. Nakapulot ako ng 1,000, hinahangin. Ginawa ko, hinabol ko ng hinabol sa Quiapo. Inapakan ko kung ganon. Hindi ko nakita kung sino may-ari ah. Pero dalawang nagsasabi, bigay mo na lang sa police station kasi hindi naman sa'yo yan. Tapos yung isa naman, itago mo na, wala namang nakakakita eh. Bata pa kasi ako noon, nasa college ako noon eh. Nag-confess ako kay Pastor Noli, sabi ko kay Pastor Noli, yung naunang pastor ko rito, mapapatawad ba ako ng Diyos? Ang sarap ng pakiramdam nung sinabi ko ng pastor ko eh na wala ka namang kasalanan dun eh. Bibigay mo po sa ano yun, hindi naman din nila papapakinabangan yun, baka gagamitin na nila, wala namang pagkakakilanlan. Pag ang nahulog ay pitaka, at naroon po yung pangalan at yung address at yung telephone number, at tinago mo pa rin, magnanakaw ka, sabi ni Pastor. Kaya gumaan ho yung pakiramdam ko. Pero yung mga bata ho kasi nandoon pa rin eh. Pagka po kayo bata pa, yung konsensya ho eh. Kaya nag-confess po ako. Alam nyo, hindi ka magbagabag minsan kung gano'n, yung kalooban nyo po na pag malaki ka na, finders keepers, sasabihin mo na lang. Pero yung bata, napakahirap po na magsinungaling sa isang bata ho. Kaya ano pong sabi ng Biblia po, iingatan ko ang sinumang tao na ako ay kikilalanin. Nako, Pastor, nahulog ho talaga yung pitaka, ang kapal ng pera. Meron bang pangalan? Oo. Kaya ang ginawa ko ho, nag-isip po ko, dediretso ko ba kay Tulpo? Kasi meron tong 1,000 na ibibigay, kikilalanin pa po ako eh. Pero yung aral, pumasok sa kanya. Sabi ng teaching po sa Biblia, pag gumawa ka ng kabutihan, huwag nyo nang ipaalam. Naroon po yung address. Dediretsuhin ko na ho. Ang ginawa niya, hindi na nagpatulfo kasi ma-advertise pa siya. Mali yung motive eh. Ang ginawa niya, diniretso niya sa bahay. At yung kanyang plano ho, nabibigyan po siya ng 1,000. Nung diniretso niya sa bahay, binigyan siya ng 5,000. Amen po ba? Hallelujah. Naalala ko tuloy doon po sa aklat ng Esther. Ito pong si Haman, galit na galit siya kay Mordecai. Gumawa ho siya ng bitayan. Si Mordecai ho, nananalangin, wala namang ginagawang masama sa kanya. Alam niyo, bandang huli yung ginawa niya hong bitayan, ginamit ho sa kanya para siya po ay mamatay. Ibig sabihin, pag pinagtatangkaan mo ng masama ang kapwa mo, ibabalik sa iyo ng Diyos maka 100 beses. At nakikilala tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Yun po, makikilala kayo ng Diyos doon. Nakuha ninyo yung pitaka, sinaoli ninyo. May pagkakataong walang nakakakita at naroon na ang tukso. Pero naalala nyo yung misis ninyo. Naku Lord, hindi ko pwedeng gawin eh. Mahal ko po ang aking asawa. Lalo tigit mahal kita at hindi makakatakas ang gagawin ko kahit gustong-gusto ng katawan ko dahil pita ng laman ho, gusto ng katawan kong gawin. Pero ayaw po ng isipan ko dahil ang banal na espiritu nyo po ay nakatanim sa aking puso. Kapatid,
kikilalanin ka ngayon ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ikatlo ho, tingnan ho natin sabi po dito, meron pong parangal ang Diyos sa mga taong tumatawag sa Kanya. Ulitin ko po ang kumikilala sa Diyos, lumalakad sa liwanag ng salita. Delikado ho yung tumatawag sa Kanya na hindi lumalakad po sa katwiran ng Panginoon. Bakit? Mateo 7:21 ulit. Anong sabi ng Matthew chapter 7 verse 21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit, yun lamang lumalakad sa kalooban ng aking Ama. Pwede ko kasi tayong tumawag Po St. Peter, pray for us. Po St. Mary po, pray for us. St. Joseph, ano po ba yun? Patron ng mga manggagawa, ipanalangin niyo po kami. But the sad reality po, wag mong magagalit pati po yung mga kasamahan ko po. Ako po yung nagtatrabaho sa isang katolikong universidad po. Pero wala po akong nakita sa Biblia na mga unang Kristiyano po ay nanalangin sa mga santo at nanalangin po sa nanay ni Jesus. Yun po yung hayag na katotohanan. O yan, sinasabi ko po yan. Anytime, pwede po akong ganunin. Opisyal po ako sa isang katolikong universidad. Pero ayoko pong magsinungaling kasi nakalagay sa Bible At mahal na mahal ko rin po kayo. Baka dumating yung araw po, sabihan po ako, bakit hindi mo sinabi? Ito nga sinasabi ko po Alam niyo ba mga kapatid, marami ho ng mga nakatutok po sa aking estudyante ngayon. Hello! Marami po nakatutok po ngayon ng mga co-faculty ko. Kamusta po? Nakatutok po ang mga pari ngayon. Hello, Father. Minsan sabi po ng isang pare, ang ganda ng message mo namutla ako Sabi ko, bakit ho? Nagpipreach ka pala, tinype ko yung pangalan mo sa YouTube, nandoon Naku, dami ng mga preaching doon Thank you po, Father. Pero hindi kasi natin pwede pong ilak yung katotohanan po rito Sino lang po yung talagang tumatawag sa Diyos? Ulitin ko po yung Mateo 7:21. Yun lamang po na lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano po ba yung ganap, yung mabuti at katanggap-tanggap na kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ano po yung Roma 12:2? Kaya nga po, wag na tayong makiayon sa pamamalakad ng sanlibutan na ito. Mangagbago na nga tayo ng ating pag-iisip upang malaman natin ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kung anong katanggap-tanggap, at kung ano ang kalugod-lugod na Kanyang kalooban. Amen? Ibig sabihin, non-compromising. Tapos na naman yung church ninyo Halika, attend tayo, pat session tayo. Meron mo bang Kristiyano rito? Kapatid huwag kayo magagalit sa akin. Hanggang ngayon po ba may Kristiyano ho rito na nagsasabu? I'm telling you po, baka wala po si Kristo. And definitely, wala si Kristo sa puso natin. Pero nasa church natin, every Sunday. Meron po ba rito na, Pastor, pa-prayer request naman po. Ano po yon? 401 million na ho yung loto. O, kita nyo, hindi kayo nanalo, Ang lakas naman ng prayer nyo, Pastor. Lilipat na lang kami sa kabilang church. Pinagpe-pray nyo, walang manalo ho rito Kapatid, huwag nyo mamasamain bigyan kayo ng 401 million, mapapariwara buhay nyo. Sinasabi ko po sa inyo, mapapariwara buhay nyo dyan. 401 million, anong gagawin nyo po? Matotorete kayo kung ano-anong iisipin ninyo niyan. Hindi pa nga kayo nananalo, naglilista na kayo ng inyong gagawin po Kaya mga kapatid, ano po yung sinasabi po rito? Yung pagtawag po sa Diyos, paglakad sa Kanyang kalooban. Huli sa lahat, yung pagkilala, yung pagtawag po, pagsunod po sa Diyos, ito po ay isang uri ng pagsamba. Kaya po, ang paggagantimpala po ng mahabang buhay ay dun lamang po sa sumasamba sa Kanya. Nais nyo po ba ng mahabang buhay? Sabihin natin, Amen. Sino ko dito gusto na mahabang buhay? Taas ang kamay. Yan totoo. Yung gusto naman ng maikling buhay, taas ang kamay, pananalangin ko kayo.
Meron ako isang kapatid na narinig, hinihiling niya na mamatay na siya. Sabi ko, bakit mo hinihiling? Kasi napipighati na po yung puso ko sa mundo na ito. Huwag kapatid, may blessing yun eh. Blessed are those who persevere under trial. Pero nananalangin na mamatay na siya. Ang panalangin natin, long life. Can we say amen? Bakit long life po? Ayaw niyo na ba makasama misis ninyo? Magdi-date po kayo ng misis ninyo? Ayaw niyo na ho ba makasama anak niyo sa paglilingkod sa Diyos? Gusto niyo ho ba makasama mga anak niyo naglilingkod sa Diyos? Amen po ba yon? Gusto niyo pa ho bang manalangin? Napakasarap manalangin sa Diyos. Can we say amen? At ayaw niyo na ng mahabang buhay. Sabi po dito ng awit 91:16, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. Amen po ba? At nakatitiyak na tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Mahabang buhay muna. Ako po ang prayer ko sa Lord, 120 years old. Amen ba yon, Nanay Conching? Nako, baka bumalik kay Nanay Conching yon. Baka po lahat kami dito wala na nanay. At yung susunod na pastor ho, nasa sinapupunan pa lang, nakaka-attend pa rin si nanay dito, wala na tayo. Kasi sabi ng Bible po, sa mga huling araw, 120 days po ang ibibigay ng Diyos na pinakamahabang buhay po ng tao. Gusto niyo po nung araw, si Methuselah ho, 969. Naku, 1,000 taon. Alam niyo po kung bakit naawa ang Diyos eh. Nakayukod ka na ng gano'n, tapos 1,000 years old ka na, hindi ka pa namamatay. I pray always for good and long life. Enjoyin niyo po. Halimbawa, lalabas kayo ng misis ninyo, kasama yung mga anak ninyo. Kakain po kayo. Oh, wow, hallelujah. That is an enjoyment. Kaya sabi ko kay Lizette, andi dito ang panahon. May bisita tayo, Lizette. Kung hindi mo man madala doon po sa Riverside Aroma Cafe, dahil ang bango doon talaga pagka nasasamsam ninyo ang hangin. Meron po akong isa pang suggestion to enjoy life. Hidalgo Restaurant. Alam niyo Hidalgo Restaurant ho, near Quiapo? Kung sasarap po doon. You'll be able to taste kwek-kwek. Tukneneng is the best. And one of the finest is one-day-old chick. That's what you call abnoy. Hindi ba kayo kumakain ng kapatid? Yung enjoyment po? Minsan ho, yung wife ko na gano'n eh, Daddy, ano ba yan? Baka magkasakit tayo. Hindi, tikman lang natin to, masarap to eh. Ito yung exquisite cuisine. Nung inunguya ko po, tumutunog ho yung yung tuka. Isang buo ho nung one-day-old chick. Pagdating sa tiyan, sabi ko, Marbet, mapait. Huwag mo lang kainin, Dad. Eh, hindi, kinakain nila lahat eh. Nung natira na ho yung kuko, tinutpick ko na lang ho eh. Yun ang mga enjoyment ng buhay. Mamaya nasa Hidalgo kami. Yung sotang hunho doon. At saka hindi ako nagko-commercial yung Eddie Wow Lugaw. These are the simple enjoyments in life. Ba't kayo pupunta sa mga mamahaling restaurant? Alam niyo po, naalala ko, nanonood po ako ng vlog, sabi ng isang Amerikanong nagpa-vlog sa atin, kasi meron siyang $100 challenge. Hirap na yung kalooban niya, nagastos niya sa Pilipinas $7. Bundat na bundat po siya. Ibili niyo isang serving ng lugaw, 20 pesos. Meron pang tukneneng ho, 15 pesos. Ang inabot niya lang ho, $7 po. Kailangan ubusin niya ho yung $100. Pagdating niyo sa Korea, isang kainan lang ho yung $100. Pumunta kayo sa Japan, ubus ang $100 po. Isang sopas niyo lang. Pag dito ho, $7, ang dami pang natira. Isn't that a blessing po? Kahit na mahal ang bilihin po sa atin? Sabi ng Panginoong Diyos, bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay ang sumasamba sa akin. Kaya pang sumasamba po sa Diyos, mga kapatid, may puso po na mapagpasalamat. Kaya ako gustong-gusto kong itour po yung ating marami kang makikita rito sa Pilipinas. I-tour mo lang sa Hidalgo, makikita niya lahat ng pagkain, mag-i-enjoy ang batang yan. Especially, you give him the coolers. That's the best drink here, the coolers.
What is the coolers? Sa malamig. Bilang pangwakas, sabi po ng ating Panginoon, ito ho, sa awit 91, 9 hanggang 10, tingnan niyo pong mabuti dito rin natin kinuha po. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, hindi mo aabuting ikaw ay mapahamak. Amen po ba? Hindi mo aabutin na ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Hallelujah! May bakot ng pag-iingat po. May protection po. May guide po. Kahit nagtataasan ng bilihin po ngayon, kapatid, ang ulam nyo mamaya, noodles na nilagyan ng isang tabo ho na ang pusong mapagpasalamat po, naroon pa, anak, kali kayo, kakain tayo. Meron tayong noodles. Anong noodles, ma? Lucky Me. Kakain tayo lahat. Andun pa rin yung pusong mapagpasalamat kahit Lucky Me pa yan, kapatid. Bakit ho? Kasi naroon po yung pag-iingat ng Diyos. Huwag kayo maalala, hindi kayo malalason po. Basta ang parangal po, ang papuri ay para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoong Ama, maraming salamat po at patuloy ang pagliligtas at pag-iingat niyo po. Sang-ayon po sa aklat ng awit 91, 14 hanggang 16 ay nakikita po at nararamdaman namin sapagkat kinikilala ka namin, Panginoong Ama. Patuloy na kami po ay nagtitiwala sa inyo at ang lahat ng papurit pagsamba na ito ay aming pinagkakaloob sa inyo. Panginoong Ama, hindi mo po inalis sa aming puso na ikaw po ay aming tawagan at nakikilala mo kami, nakikilala ka namin, Panginoong Ama, sapagkat ang liwanag ng iyong mga salita ang sapong nilalakaran namin. Loobin mo nawa ang aming pong mga binasa sa aklat ng awit na kahit may mga kapahamakan po, hindi po kami maaano, Panginoong Ama, kung may mga darating man po na mga pagsubok, malalampasan namin sapagkat ililigtas niyo po kami at bibigyan niyo po kami ng tiyak na mga pagpapala. Panginoong Ama, anuman po ang simple ng kakainin namin mamaya, nagtataasan po ang mga bilihin. Panginoong Ama, pag tinawag namin ang aming mga pamilya, ang aming asawa, kahit po Panginoong Ama, isang piraso po ng tuyo, may kanin po, pinagpapasalamat namin, Panginoong Diyos, sapagkat nakikita namin na ang bawat biyaya po na pinagkakaloob ninyo ay nanggagaling sa maingat at mapagpala ninyong kamay. Nagpapasalamat po kami, Ama, sapagkat ang pamilya po namin ay buo. Kahit na maraming mga sakit na dumarating po, hindi kami nakakasakit na malubha upang maubos po ang lahat ng aming kabuhayan at ang lahat ng amin pong pinagkakakitaan. Na kahit, Panginoong Ama, kami po ay bumabiyahe, wala po sa aming naaaksidente po ng biglaan o kaya po ay namamatay po sa pagmamaneho sapagkat kasama namin ang mga anghel mo at ang pangako niyo, Panginoong Ama, sa aklat ng awit 34:7 ay nagaganap po na ang lahat ng umiibig sa Diyos ay pinapaligiran po ng inyong mga anghel. Maraming salamat po sa umagang ito, Ama. Nagbigay na naman po ng kalakasan namin, Panginoon, upang ikaw po ay aming kilalanin bilang kami po ay makasalanan, hindi matuwid, marumi, mabaho at masangsang sa napakaganda, perpekto at banal mong presensya. Kaya, Ama, patuloy na bigyan niyo po kami ng sigasig sa lahat ng inyong gawain. Not our will be done, but the will of God who is in heaven will be done, O God. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Isa pong mapagpalang preaching po para po sa ating lahat. Now, para po sa ating tithes and offering, ihanda po natin ang ating mga kaloob at samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, we thank you for all these blessings. We praise you, Lord God, for all this abundance na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa aming pong mga trabaho, sa aming pong mga negosyo, sa lahat, Lord, ng mga pinagpupunan namin ng everyday resources and finances. Thank you, Father God, for all these blessings na patuloy niyo pong pinagkakaloob. Dalangin namin, Panginoon, na ito po ay magamit ng wasto at tama po sa mga gawain as we offer this
tithes and love gift, Lord, para sa iyo. Ito po sana ay maging mamunga ng 100-folds, 1,000-folds, Panginoon, para po mas marami pa kaming magawa sa paglilingkod namin para sa iyo. And Lord, we ask for those na wala pa pong mga trabaho, wala pong mga mapagkukunan. You are our provider, you are a generous God na patuloy pong magbibigay na aming mga pangangailangan na higit pa at sapat pa. You are more than enough for each and every one of us. Maraming salamat po. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at katatagan in every day of our lives. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. For our birthdays and celebrants, wala pong nabigay for this week. Wala pa nag-celebrate for this week and today. So kung di man po kayo nalista or natawag, happy birthday po sa inyo and happy wedding anniversary. Okay po, for our announcements, every Wednesday po yan, 7 o'clock in the evening, Bible study po through our Facebook official page. And then for our prayer meetings po every 5 a.m. and 8 p.m. po yan ng gabi via Facebook Messenger group page. So if you want to be part of those fellowship and prayer circle, message nyo lang po yung ating official Facebook page para po maka-join kayo. Nagkatapos na po tayo sa ating gawain. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie for our closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, ang pag-iingat po at gabay ng ating dakilang Ama. Sige po, tayo po ay magtaas ng ating mga kamay at tayo po ay yumuko. Muli Ama, maraming salamat sa lahat ng biyaya po at sa lahat po ng inyong pong pagpapaalaala sa amin, Panginoong Ama, na patuloy ka naming tawagan, patuloy ka naming kilalanin. Ang pagkilala po sa inyo, Panginoong Diyos, ay paglakad po sa inyong kalooban. Anyo po mga salita, Lord, na binibitawan po, ay patuloy na pumasok sa aming mga puso. At ito po ang maging basihan po ng aming pag-iisip, maging basihan po ng aming pong pagkain, ng aming pong mga hahawakan, ng lahat ng aming lalakaran po, maging ang lahat ng aming pong gagastusin sa pang-araw-araw.
Kung ilalapat namin, Ama, ang lahat ng aral ni Jesus, patuloy nga na makikilala kami ni Jesus. Ang katotohanan po ay magaganap sa aming buhay. Ang katotohanan na ito magpapalaya po sa amin sa lahat ng karumihan po ng sanlibutan na ito. Sa amin pong muling pag-iwahiwalay, Ama, basbasan niyo po at ingatan ang lahat po ng mga pupunta sa kanila pong mga plano, destinasyon, sa pagkain po nila, sama-sama buong pamilya. Huwag makalimot po ang mga pamilya po, Panginoong Diyos, na palaging manalangin, sapagkat ang pamilyang nananalangin po ay matatag po sa harap na maraming mga pagsubok. Pinananalangin din namin, Ama, na patuloy niyo pong samahan ng inyong banal na Espiritu ang lahat ng aming sasakyan o ang amin pong mga tricycle, mga jeep, mga grab na amin pong sasakyan papunta po sa aming tahanan, na kung paanong ligtas at mapayapa po kaming iningatan ninyo pagpunta po sa bahay na sambahan na ito po ay wala pong mapapahamak sa amin o magkakaroon man po ng mabigat na mga aksidente. Kaya dakilang mapagpalang Ama sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Dakilang mapagpalang Diyos, binabasbasan ko ang lahat ng hinirang niyo po ng mga kawang ninyo, Panginoong Ama, na ang kapangyarihan po ng inyong tema, nakapaskil po sa labat sang tarpaulin namin, Panginoong Ama, na ito. Pagpapalain niyo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, sa pagbalik kay Yahweh sa taong 2022, Panginoong Ama. At ang bisa at kapangyarihan po ng aklat ng bilang, doon po sa 6, 24 hanggang 27, iniiwan ko po ng may kapangyarihan sa lahat ng mga mananampalataya. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa kami at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat at magandang tanghali po, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. God is good.
For you are good and your mercy endureth